verse 46 and 49 says, "The Lord lives, praise be to my rock, exalted be God my Savior. Therefore I will praise you, Lord, among the nations. I will sing the praises of your name." So let us give our whole praises and worship. Let us pour out our hearts to Him because He deserves it and He is good. Amen? Let us rejoice in His presence today. In Jesus' name, let's sing. Rejoice, rejoice, let everything that has breath, we sing. Rejoice, rejoice, let everything that has breath. I was created for a purpose, an instrument that magnifies. Out of the shadows, out of the darkness, I'm walking in His marvelous light. Rejoice, 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 let everything that has breath rejoice, 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 let everything that has breath. And again I say, rejoice, rejoice, oh Lord. And again I say, rejoice, rejoice. We are a nation, a royal priesthood. We glorify and bless your name. Oh, what an honor, oh, what a privilege to lift you up and give you praise, to lift you up, and give you praise, to lift you up and give you praise. Rejoice, 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 let everything that has breath sing. Rejoice, 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 let everything that has breath. Because you are worthy, God you're mighty, Lord you are awesome and holy and great. Rejoice, rejoice, let everything that has breath. And again I say, rejoice, rejoice, oh Lord. And again I say, rejoice, rejoice. Let us clap our hands for the Lord. Let us rejoice in His presence. Oh, we'll never stop. I'm never gonna stop. Never gonna stop. Never stop giving you praise. So I'm never gonna stop. Never gonna stop. Never stop blessing your name. We will never, I'm never gonna stop. Never gonna stop. Never stop giving you praise. So I'm never gonna stop. Never gonna stop. Never stop blessing your name. Oh Lord, I'm never gonna stop. Never gonna stop. Never stop giving you praise. We will praise you. I'm never gonna stop. Never gonna stop. Never stop blessing your name. Rejoice, rejoice, rejoice. Let everything that has breath rejoice, rejoice. Let everything that has breath. Because you are worthy, God you are mighty, Lord you are awesome and holy and great. Rejoice, rejoice, let everything that has breath. And again I say, rejoice, rejoice. And again I say, rejoice, rejoice. Oh, our praise goes on. Sing here. Here in your life we find what makes us come alive, a sacrifice of praise. A city on a hill, surrender to your will, your glory on display. Your glory on display. Awesome, awesome in this place. Jesus, you are awesome in this place. You are worthy, worthy to be praised. Jesus, you are worthy to be praised. You will be praised.
impossible. You're coming like a flood. Our hearts are filling up. All things are possible. Yes, Lord. All things are possible. Because awesome in this place. Jesus, you are awesome in this place. You are worthy, worthy to be praised. Jesus, you are worthy to be praised. You will be praised. You will be praised. Oh, Lord, your praise goes on and on forevermore. We lift the name of Jesus. Your kingdom come is what we're living for. We lift the name of Jesus. Your praise goes on and on forevermore. We lift the name of Jesus. Your kingdom come is what we're living for. We lift the name of Jesus. We lift the name of Jesus. Your highest praise belongs to you, oh God. Sing, awesome in this place. Jesus, you are awesome in this place. You are worthy, Lord, to be praised. Jesus, you are worthy to be praised. You are awesome, awesome in this place. Jesus, you are awesome in this place. You are worthy, Lord, to honor. Jesus, you are worthy to be praised. You will be praised. You will be praised in this house, Lord. It is yours. You will be praised. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Oh, Lord. Dakila ka. Salamat, Lord. Nararapat kang papurihan. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y
Jesus, dakila ka. Kami ang likha, inumuluhod sa iyong tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Jesus, ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong talisay, sa krus iyong pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Sinubukan ko lahat, nagkaganda sa paningin. Ang lahat ng ito'y di maparisan ng iyong pag-ibig na tunay at wagas. Kailanman ay di magwawakas, kabiguan ko'y pinalitan ng ligayang minimithi. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, sa krus iyong pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Salamat, Panginoon. Wala kang katulad, nag-iisa kang dakilang Diyos. Pinupuri ka namin, sa'yo itong awit. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, sa krus iyong pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, sa krus iyong pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Oh, purihin ka. Dakilain ang ngalan mo habang buhay, Panginoon. Ikaw ang una at huli.
Thank you, Lord, Yes, Father. for your grace Yes, Lord. na tinanggap po namin. Yes, Jesus. At salamat, Lord, sa kaligtasan, salamat sa kagalingan. Yes, Father. Lahat yun ay binayaran po ninyo. Yes, You are our loving Savior. And we are here also, Lord, to lay down all our burdens and our requests because you made a way for us. yes, Father. Lord, ibinukas mo, Panginoon, ang kalangitan sa amin. Thank you for paying the price so we can enter, we can come boldly to your throne of grace and ask for everything we need. Pagpalain mo ang bawat isa na narito. Kausapin niyo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Lumalim ang pagkakilala namin sa inyo at tumawag kami, Panginoon, ng buong puso at ng may pananampalataya. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. palapakan po natin ang Panginoon. Our prayer passage is in Psalm 19, verses 11. Let's start with verse 11 to 14. This is a Psalm of David. At sabi niya sa verse 11, "Moreover, by them is your servant warned, in keeping them there is great reward." Ang pinapatungkulan ni David dito ay ang mga salita ng Panginoon, ang mga utos niya. Tinawag niya itong the precept of the Lord, the law of the Lord, the commands of the Lord, the fear of the Lord. Yun po ang binanggit dito ni David sa verses 7 to 10. It's all about the Word of God. Na ang salita ng Panginoon ay perfect. Ang salita ng Panginoon is refreshing to the soul. The Word of God, the commands of the Lord are pure, trustworthy, radiant, giving light to the eyes. It is sweet. It gives wisdom. At sabi niya sa verse 11, moreover, dinagdag niya, by them, ibig sabihin, your commands, Lord, your laws, your precepts, your teachings, your commands, by them is your servant warned. May isang napakagandang binibigay po ang salita ng Panginoon sa atin at yan ay bigyan tayo ng babala or warning. Okay? Alam niyo po, maraming mga warnings sa paligid natin or warning signs sa kalsada. May mga triangle shapes na nagbibigay ng warning or nagpapaalala sa atin. 40 lang ang takbo natin, 60 lang dapat, pwede tayong maging 80, pwede tayong mag 100. Wala pa po akong nakitang 150 or 80, okay? Maybe you go to Germany, sa kanilang autobahn. Pero I guess may mga roads na walang nakalagay na sign kung anong speed limit. I guess you can do, sometimes sabi nga there's time to play but there's time to be careful sa ating roads. So may mga warning. Okay, sa paligid natin, saan ka dapat tumawid, saan ka dapat dumaan. May mga warning. Sa mga estudyante, pag na-warningan ka na, sasabihin ng professor mo, okay, isang absent na lang, at failed ka na. Alright? Or sasabihin naman niya, alam mo, ma-perfect mo lang yung isang exam mo, summa cum laude ka na. Hindi ba warning yon? Or it's a good reminder, okay? Sa ating mga doctors or sa ating katawan, may mga warnings, right? Alam mo, ang pagkakagawa at pagkakadesenyo ng Panginoon sa ating katawan ay nagbibigay siya ng warning. Okay? Kapag halimbawa, mayroong masakit sa batok natin, anong warning yun? Nasobrahan tayo. Saan? Sa liempo? Sa shrimp? Anong sumobra? May warning sign, okay? Kapag medyo magkaroon ng madaling mapagod yung tuhod natin, may warning sign. Pag pumula na, sabi nga, pag pumula na yung grade mo doon sa exam mo or sa check-up mo, may warning sign. At every time din na pupunta tayo sa Panginoon, makikinig ng word niya, binibigyan niya tayo ng warning at masarap po mabigyan ng babala. Masarap po mabigyan ng paalala. Anak, napapansin ko. Diba? Mahal ko, napapansin ko. Kapatid ko, napapansin ko. Diba? Minsan sinasabi nila yung warning nila sa atin.
And it's good to receive warning. And that's what the Word of God does sa buhay po natin. At ang sabi pa ni David, in keeping them, there is great reward. Madalas nakatingin tayo sa salitang reward. Rewards. Sino may mga reward cards? Points. Diba? Nung nakaraan, may card ang husband ko, may card ako. Sabi ko, hindi natin na-check kung may points na tayo. At kapag hindi mahaba ang pila, doon kami nagsasabing, Miss, pwede mo bang i-check kung may points kami? Gamitin na namin. Pwede bang both? Kahit ako lang bibili? Sige po, ma'am. At nung chinek niya yung reward cards po namin, libre ko nang mabibili yung isang pants. Sabi ko, ay, wow! Sige po. Bilhin ko na yan. Okay? So, wow, sabi ko, ganda pala na na-check natin. Ang ganda po na may rewards. But ano po yung nauna na sinabi dito? In keeping them, there is great reward. Minsan nagmamadali po tayo sa reward. Pero yung proseso ng pagsunod, nakakalimutan natin. We need to focus on the process. We need to obey the Word of God. We need to do what the Bible tells us to do. Kasi sabi niya, in keeping them, there is great reward. Can I hear amen? Huwag po tayong magmadali sa proseso ng Lord. Kung ang proseso niya ay marami tayong luhod, marami tayong prayer, marami tayong guidelines na susundin, and then there is great reward, then let's do that. Kung sa proseso ng Panginoon, sa mga kabataan, merong paghihintay para mahanap mo at mapasayo ang lifetime partner mo, you have to wait. Can I hear amen? And keep yourself pure. And then there is great reward. Can I hear amen? Amen. Are we learning? Amen. Let's continue. So that's verse 11. Yan ang ginagawa ng Word of God sa atin. Ito po yung magandang prayer ni David. Pagkatapos niyang ma-meditate kung ano ang salita ng Panginoon, ano ang ginagawa nito sa kanya, verse 12, sabi niya, who can discern his errors? Declare me innocent from hidden faults. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and innocent of great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my Redeemer. A humble person wants cleanliness. Gusto niya ang pure heart. At ang gusto ni David dito ay tulungan siya ng Panginoon na ilayo sa kasalanang sadya at sa mga kasalanang pwedeng umalipin sa Kanya. Alam niyo, may dalawang klase ng sin binanggit siya dito. Ang sabi niya, yung hidden faults, okay? Declare me innocent from hidden faults at yung mga presumptuous sins. So mga sadya na kasalanan at yung mga kasalanan na tago at pwedeng maghari po sa atin. Ang ganda pong panalangin na to. Lord, let them not have dominion over me. Young people, at hindi lang po young people, lahat tayo. Maraming kasalanan ang gustong umalipin sa atin. Gawin nating panalangin ito ngayong umaga. Lord, ang kasalanang ito hindi ako alipinin. Itong greed na to, itong envy na to, itong jealousy na to, hindi niya lamunin ang puso ko. Lord, itong galit na ito, patawarin mo ako, tanggalin mo sa puso ko. At, Panginoon, ano pa mang lust of the flesh, of the eyes na meron ako. Ano mang masamang pagnanasa, maling pagnanasa, ay hindi ako pagharian ng bagay na to. Yun ang dinesire ni David. Did we learn something? May warning ang Word of God. At heto si David, nagpapakita ng example. Ang taong mapagpakumbaba at tinatanggap ang salita ng Panginoon, nais niyang malinis siya sa harapan ni Lord. And I want you to lift your hands today in response to the Word of God. Ask the Lord to forgive our sins, to purify our hearts, give us discerning hearts, at anumang kasalanan na pilit lumalapit sa atin at gustong tayo ay alipinin, palayain tayo ng Panginoon. Holy Spirit, give us the power, O God, to overcome all the works of the enemy and all sins, Panginoon, na gustong
magkontrol ng aming isip, ng aming puso. Anumang kasalanan at kamalian, patago namin, Panginoon, na nagagawa. You are a just and loving God. Wala po kayong itinataboy na nagpapakumbaba ngayong umaga sa inyong harapan. Patawarin, linisin kaming lahat, Panginoon. And give us victory, Lord. Great victories. And Father, reward your children for coming forward into your presence today, for putting their trust and their hope in you, and for allowing your word to purify their hearts, to speak to their hearts. God, reward your children. Thank you. At sa umagang ito, sa aming pananalangin, Lord, sa lahat ng may karamdaman, hinihiling po namin ang iyong miracle healing. Hinihiling po namin, supplyan niyo po lahat ng pangailangan ng mga nagpapagamot, maiksiman o mahabang gamutan ang kailangan ng aming mga kapatid. We pray for an open heaven blessing. In Jesus' name, everyone say, Amen. Thank you, Lord, for allowing us to understand what your word can do in our hearts, in our lives. Lord, thank you for correcting us. Thank you for sending wisdom every day and healing, Lord, to our sick bodies. Thank you for the forgiveness of our sins, and we entrust every need, Lord, ng aking mga kapatid sa inyong mga kamay. Show us your unfailing love. Show us your great power. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. You are all seated. Okay. Here's our brother Rusty for our tithes and offering. Thank you, Pastor. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating pagkakaloob, basahin po natin ang Mateo 26, verse 14 to 16. Sabi po dito, si Judas Iscariote na isa sa 12 tagasunod ay pumunta sa mga namamahalang pari. Sinabi niya sa kanila, ano po ba ang ibabayad ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong magdakip si Jesus? Noon din ay nagbigay sa kanila si Judas, binigyan nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang tradorin si Jesus. Tanong po, may nabasa po ba kayo na pagtatalo nila o pag-aaway ng Panginoong Jesus ni Judas? Wala, di po ba? Walang pagtatalo. Wala po silang pag-aaway. At basta na lamang niya pinagkanulo. Hindi po siya galit, marahil po sa kasakiman. Kaya po may panganib. May tatlong nakita po ako panganib sa binasa ko sa Mateo 26, 14, 16. Ang unang panganib po, ang panganib ng kasakiman. Ang pagkakanulo ni Judas ay udyok ng pag-ibig sa pera. Hindi naman po napupuot sa Panginoong Hesus si Judas. Bagkos, nagsilbing babala po laban sa pagiging materialismo daw po. Naging sakim siya. At sabi nga po sa Lucas 12:15, pagkatapos sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. Sa Kawikaan 28:25 po, ang taong sakim ay nagpapasimula ng kaguluhan, ngunit ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay magtatamo ng kasaganaan. Gusto lang po ni Judas na madaling pagkakitaan. Siguro easy money. Sa panahon po natin ngayon, marami yan. May nagte-text po pa ba sa inyo, mga scammer? Meron pa rin, ano? Mga ilan-ilan, kaya lang di na nakakalusot. So nag-iisip sila ng mga bagong modus para makalusot o makapanloko. Dahil sa kasakiman nila, tamad sila ng nasa prosesong pera o ayaw nila ng proseso. Gusto nila yung easy money o madalian. Nakaraan lang po, nakakalungkot. Isang nanay na pulis at 8 taong gulang na bata ang pinaslang ng dahil lamang po sa 450,000. So bakit niya ho kaya pinatay ito? May galit po ba kaya siya? May previous ba silang alitan? Yung bata, matigas ba ulo kaya pinatay? Hindi po, dahil po sa kasakiman. Kaya po napakapanganib daw po na maging sakim o greed. Number 2 panganib, ang panganib daw po ng pagkakanulo. Madalas daw po ito nanggagaling sa inaakala nating minsan kapatid, pamilya, kaibigan. Sabi po sa Salmo 41:9,
Kahit ang pinakamatalik kong kaibigan, nakasalo ko lagi sa pagkain at pinagkakatiwalaan, nagawa akong pagtaksilan. Itinatampok po nito na ang tukso ay maaring pumasok daw kahit sa pinakamalapit nating pamilya o kaibigan. Example po, si Gregorio del Pilar sa Tirad Pass, kaya po napatay ito ng Amerikano dahil din po sa kasama niya. Binenta po siya, tenredor. Si Aguinaldo sa Baler, ganun din po, mga tauhan niya rin po, mga kakilala, binigyan ng pera, ganun. Dahil lang din po sa pera. Ganun din po si King David. Kahit kasama niya sa pakibabaka, pakipaglaban, pinagkanulo din po siya. Hindi nga lang siya natresyon o naisahan dahil may plano sa kanya ang Panginoon. Kahit po ang Panginoong Hesus, alam naman po natin siya, pinili din po ng Panginoon Hesus yung mga makakasama niya. In fact, alam niya nga po yun na sa 12 meron po talaga magkakanulo. Dahil po sa pagnanasa o pagkakanulo. Ito po yun. Ang pangatlong panganib po nakita ko, pagnanasa sa material na bagay. Imagine po 30 pieces of silver. Pagka daw medyo okay lang yung silver, sa panahon daw po natin ngayon, $1,000. Pagka medyo maganda-ganda ang klase, mga nasa 1,200. So yun lang po yung halag niya. Sa panahon po natin, 57,000 lang. 57,000 lang po yung pinalit dahil sa kamatayan ng ating Panginoon. Bilang mga Kristiyano, dapat din po tayong maging maingat sa mga bagay na maaari nating maipagpalit ang ating Panginoon, Jesus. Dahil minsan nga daw po, mas mababa pa. Ano po yun? Minsan kahit sa malit na bagay, oras, kawalan ng panahon sa Panginoon, pagpapakita din daw po ito ng pagkakanulo. At dapat daw po nating pakaingatan ang kaaway ay gagamit po at pwedeng gumamit ng mga maliliit na bagay para maikapagkanulo natin ang Panginoon. Paano po yon? Kahit po sa ating pagbibigay. Sa ating pagbibigay ko, kapag niloko daw po natin, kapag hindi tayo nagtapat, isang part na rin po yun ng pagtataksil sa Panginoon kasi ibinabalik lang po natin yung para sa Kanya. Yung para sa Kanya na dapat ibalik natin, minsan nakokompromiso sa pamamagitan po ng pagbibigay. Kaya dapat po maging maingat daw tayo. Dahil kung magiging maingat tayo, nagkaloob tayo ng tama, dito po masusukat daw po yung pananampalataya natin. Kapag nagbigay tayo ng pagkakaloob na tama, na nagkaroon tayo ng katapatan sa Panginoon, dito rin daw po magkakaroon tayo ng pagpapala. Pagpapala na ibibigay ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon ang mga puso natin kung tayo ay nagtatapat sa pamamagitan ng pagkakaloob. Tayo po ay pagpapalain at walang patid na biyaya ang ibibigay sa atin kapag tayo po ay nagtapat sa Panginoon. Sa mga bagay na to, maaring nabasa natin, natutunan natin, maaring maraming verse pa na pwede nating makita o mabasa, marinig. Isa lang po ang kapupuntahan nito, magbigay tayo ng tama. Sa patungkol po sa pagkakaloob, at sa mga bagay na hindi naman po maayos na naging aral sa atin sa pamamagitan ni Judas at pagkakanulo niya, nangyayari po ngayon. Paano po natin maingatan to? Maging matalino po tayo, pag-aralan na natin ang Word of God, namnamin natin, mag-devotion tayo. Kapag meron tayong pinanahawakan na salita ng Panginoon, hindi po tayo maliligaw at patuloy tayong magkakaloob ng tama. Dahil ito lang po ang susi, ang pagbibigay ng tama. Nakita niyo naman ang ating church. Sino mag-aakala na makapagpapatayo tayo ng ganito? Dahil po sa katapatan natin. Dahil sa biyaya ng Panginoon na patuloy na ibinibigay sa atin, nakapagpatayo po tayo ng ganitong church. Maraming mga simbahan, walang sariling sanktuaryo. Maraming mga Kristiyano o isang congregation na nangungupahan lang. Pero naniniwala po ako na kapag sila'y nagtapat, bawat isa'y naglingkod ng tama, kaya rin po nilang gawin ito. Kung nagawa nila sa atin, magagawa rin po sa kanila. Kaya ito lang ang susi, magbigay tayo ng tama sa ating Panginoon. Huwag nating hayaang sirain tayo ng kaaway dahil lamang sa maliit na halaga na ipagpapalit natin siya. Dahil ang kaaway, hindi po titigil yan. Hindi tayo titigilan yan. Hanggang sa ngayon, kinauupuan natin, nangungusap po ang kaaway sa atin. Wala dapat tayong pasingitin. Isang butas lang po ang binigay natin sa kaaway. Sa pagkakataon lang po, tandaan natin, mapapasok po tayo at masisira tayo. Ang barko lumulubog dahil sa maliit na butas. Maaring may unos, pero biglaan lang po yun.
Pero yung maliit na butas niya, pag hindi natin natapalan yun ng Word of God sa ating puso, maaring masilat po tayo. Sige po, tayo tumayo at ipanalangin natin. Sa ating pong pagbibigay, meron po tayong designated envelope. Ito pong hawak ko ay para sa special project. At yung sky blue po na envelope, meron dyan sa inyong ano. Yan po yung ating project para po sa ating water baptismal tab. And then yung blue, yung white envelope, mission natin. Yung brown envelope, building project kung saan pag-maintain ang ating building sa napakagandang ating santuario. At ang ating pong red envelope, yan po yung ating tithes kung saan dapat wag nating kaligtaan na kung ano yung tinangkilik natin, ibalik po natin sa Panginoon dahil may pagpapala pong tunay kapag nagtapat tayo sa Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na muli magkakaloob kami ng tama sa iyo. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, huwag kaming malinlang ng kaaway. Dahil lamang sa maliit na halaga, Panginoon, masira kami, na mawala kami sa pag-iisip at mawala kami sa tamang paglilingkod sa iyo, Panginoon, nang dahil lamang sa maliit na bagay o maliit na pera, Panginoon, nagawa ng kaaway. Tulungan mo kami na patuloy na maging tapat sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na tunay na magtapat, Panginoon, at magbigay ng tama, Panginoon. At pagpalain mong bawat isa, Panginoon, maging ang mga pamilya na naririto, Panginoon, na kung saan may trabaho, negosyo, Panginoon, kanilang pinagkakita na mamasukan, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain at ikaw manguna sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat po muli, tinataas namin ang pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. We are still continuing our study sa book of John, John 20. Malapit na po nating matapos ito, the Gospel of John. And the title of our sermon this morning is Truths Revealed at the Empty Tomb. Last week, pinag-aralan po natin, Jesus was laid on an empty tomb. At ano ang mga katotohanan na ating matutunan po dito? So Jesus died, sabi niya, it is finished. Natapos niya po ang kanyang mission. At hiningi nila Joseph of Arimathea ang kanyang katawan. Nandun din si Nicodemus. There are women na kasama po nila nung ilibing ang Panginoong Jesus. At ang stone, no, na itinakip sa libingan ng Panginoon. You know, ang Jewish burial place ay makakapasok ka po sa loob, makakatayo. Okay? At sinelyuhan ito, hiningi ito ng mga religious leaders na selyuhan nang sa ganon ay wala daw makakuha sa katawan niya at sabihing siya'y nabuhay na muli. Okay? So, dahil Jewish Day of Preparation na po noon, ng mga panahon na yon, inilibing nila ang Panginoong Hesus. Pero ang mga criminals, ang katawan po nila. You know, sa mga panahon na yon, kapag crucify ka, you're a criminal, itatapon na lang yung katawan mo, and they will allow the birds to eat your flesh, your decaying flesh. Now, dito po sa ating Truths Revealed at the Empty Tomb, our passage is in John chapter 20, verses 1 to 10. Let's read the first verse. So now, on the first day of the week, at ang first day of the week po ay Sunday. At simula po noon, dahil ang Panginoong Hesus ay nabuhay sa first day of the week, ang lahat po ng believers, sumasampalataya sa Kanya, ay nakagisnan na po na mag-gather kapag Resurrection Sunday or unang araw ng linggo. At yun po ay linggo.
Okay? Sunday is the first day of the week. So sabi dito, now on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early. Sino po itong si Mary Magdalene? At she came early daw, between 3 a.m. po yan to 6 a.m. Ang sabi niya, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. At yung weight po ng stone na yan ay probably daw kasing bigat ng pickup truck. Pickup truck ni Tito Frank or pickup truck ni Kuya Ras. Okay? Your exhortation earlier, by the way, it is full of wisdom. Okay? So ganun po siya kabigat. At nakita niya, the stone had been taken away. Or the stone had been rolled away. Nagbukas. Ganon kabigat. And puntahan po natin, sino si Mary Magdalene? Sino siya? Let's go to Luke 8 verses 1 to 2. Sumulat si Luke patungkol dito kay Mary Magdalene. Sabi dito, soon afterward, he went on through cities. Sino po yan? Si Jesus. Si Jesus ay pinuntahan niya ang mga bayan tulad ng Galilea. Nangaral po siya. At alam niyo po, may mga women who accompanied Jesus. May 12 disciples, pero may mga kababaihan na kasama ang Panginoon na nakasuporta po sa kanyang ministry. At isa rito, sabi dito, soon afterward, he went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. And the 12 were with him. Sino yung 12? The disciples. And also, some women who had been healed of evil spirits and infirmities. Sino ang una? Mary. Mary called Magdalene. So anong meron kay Mary Magdalene? Sabi dito, from whom 7 demons had gone out. Ibig sabihin, naranasan po ni Mary Magdalene na ma-demon possess at pinagaling, pinalaya siya ng Panginoong Yesus. And out of her, love and alam niyo po yung naranasan mo, ikaw ay patawarin sa kasalanan, ikaw ay pagalingin, anong ibinabalik niya sa Panginoon? Support sa ministry. Doon po nila pinakita ang kanilang pag-ibig. At ang mga babaeng tumutulong pa sa pangangailangan sa ministry ni Jesus ay wife of Chuza, ay Joanna, pinangalanan dito, yung kasunod na verse 3, si Joanna, the wife of Chuza, Herod's household manager. Yung babaeng nagtatrabaho sa palasyo, okay? Si Joanna, wife of Chuza, siya rin ay Herod's household manager, ay sumusuporta sa ministry ni Jesus, and Susana. Yun yung mga nabanggit na pangalan. Mary, Joanna, Susana, they provided the needs of Jesus. These women traveled with Jesus. At eto si Mary, okay, balik tayo doon sa verse 1, on the first day of the week, na-witness niya po ang crucifixion. Remember, maraming Mary ang present sa crucifixion nung nahirapan ng Panginoon. At kahit sa burial niya, kahit nung first day of the week, kaya maaaring doon nanggaling marami ding Mary sa atin. Mary Grace, Mary Ann, ano pa? Mary Rose. Ang daming mga Mary sa atin dito. Maria Luisa, Mary din yun. Okay? Yung magkapatid, may Maria din yun. Maria Regina, Maria Zaira, Rhea. Sino pa? Maria Francesca, Nicole. Okay? At ang dami ring Mario. May Super Mario pa nga. Okay, pero balik tayo. Mary, it's a famous name dahil ang mga Mary, sa Bible ay nagpakita po ng pag-ibig sa Panginoon at pagsunod, naging disciple po sila kahit na sila po ay mga demon possessed, may mga karamdaman, may prostitute, pero alam po ninyo, sinuko nila ang buhay nila at sumunod sila sa Panginoon.
And sinulat dito ni John na maaga pa lang nandoon na si Mary at nakita niya yung stone had been taken away. So anong ginawa ni Mary? Verse 2. Let's go to verse 2. So she ran. Ibig sabihin, malakas to si Mary. Runner. Okay? Tita Sai, do you still run? Okay, sa bahay na lang. She ran and went to Simon Peter, okay, one of the disciples of the Lord, and the other disciple, that's John. At tignan nyo ang dinugtong ni John sa kanyang sulat about him. The one whom Jesus loved. Sabi niya, huwag kayong makulit, huwag kayong maingay. Gospel ko to. Okay? Ito yung pagre-record ko. Sabi ni John, ako yung the one whom Jesus loved and said to them. Anong sinabi ni Mary? They have taken the Lord out of the tomb and we do not know where they have laid Him. Wala yung katawan ni Jesus. Alam niyo po, sa story na to, makikita natin ang iba't ibang reaction at iba't ibang response nung nakita nila ang empty tomb. And there are truths revealed dito sa empty tomb. Kay Mary, ang nakita niya, okay, wala na yung stone, it has been rolled away. Ano pa? They have taken the Lord out of the tomb. She loves the Lord so much na on the very first day of the week, while it is still dark, between 3 a.m. to 6 a.m., nandun na siya. At sabi niya, we do not know where they have laid Him. Alam niyo po, itong nangyaring ito sa tomb, marami po ang nagpabalita. Nakatulad ni Mary, kinuha yung body at hindi namin alam kung nasaan. Ang mga religious leaders, nagbayad po sila. Totoo po yung sinabi ni Kuyaras kanina, ni Brother Rusty, may mga nagbabayad para lang iliko ang katotohanan. At gusto ko rin po na sa ating study, puntahan natin ang sinulat ni Matthew, na yung mga reports ng mga guard, alam niyo po ang mga nagbantay, hindi lang po sinelyuhan yung tomb ni Jesus. Hiniling pa ng mga religious leaders kay Pontius Pilate na lagyan ng magbabantay. Pero kahit may nagbantay, hindi po nila napigilan ang resurrection at ang pagkabuhay ng Panginoon. Let's go to Matthew 28:11-15. Sabi dito, while they were going, behold, some of the guard went into the city and told the chief priests all that had taken place. Anong sinabi ng mga soldiers? Nag-testify sila. Frozen nga sila, hindi nga sila makakilos dahil sa nangyari. Nakita nila, na-witness nila, na nabuhay ang Panginoon, may angel, nagbukas ang tomb. Nag-testify sila, sabi niya, told the chief priests all that had taken place. At hindi po sila nagtahi ng istorya. Sinabi nila ang totoong nangyari. Pero sa verse 12, and when they had assembled with the elders and taken counsel, they gave a sufficient sum of money to the soldiers. Itong mga religious leaders, binayaran nila itong mga sundalong ito and said, ito ang sasabihin nyo, tell people, His disciples came by night. Remember, takot na ang mga disciples, nasa isang lugar lang sila, doors are shut, nakasarado po sila, nakalock po sila. Okay? Nagtatago po sila dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Tapos sasabihin nila, tell people His disciples came by night and stole Him away while we were asleep. Yun daw ang sabihin. And in verse 14-15, and if this comes to the governor's ears, kay Pontius Pilate, sabi niya, we will satisfy him and keep you out of trouble. Kami nang bahala sa kanya. Ha? Basta ito ang bayad, ito ang ipakalat ninyo. So they took the money and did as they were directed. And this story has been spread among the Jews to this day. Pero alam niyo po, si Mary, hindi siya nanatiling, yun lang ang pinawiniwalaan niya, yung nakita niya lang.
Because he is with the disciples after that. Ang sabi lang niya, nung una niyang nakita, wala yung katawan ni Jesus, and hindi namin alam, Peter, John, hindi namin alam kung saan nila dinala. So, let's go to verse 3. So Peter, are you following me po sa story? Yes, who is Mary? Pinakita natin, may 7 demons siya, pinalayas siya ni Jesus. So dito nagpapakita yung love niya, yung adoration niya, na talagang gusto niyang puntahan si Jesus. Pero nakita niya wala. Sinabi niya kaagad kay Peter at kay John. So Peter went out with the other disciple. Pag sinabing other disciple at gospel ni John, si John po yan. Okay? And they were going toward the tomb. Both of them were running together. Patakbo. Alam niyo, ang galing din magsulat ni John. Hanggang dinidescribe yan. Di lang niya sinabing they run together, but, look at this. The other disciple outran Peter and reached the tomb first. Sensya ka na, Peter, ha? Pero isusulat ko, naunahan kita. Nauna ako sa tomb. Nauna akong nakapunta doon. Di ba? So may competitive itong dalawang ito. May spirit of competitiveness, no? Nauna ako, ha? Isusulat ko. At alam niyo po ba, kung mabasa niyo rin yung version ni John tungkol sa Jesus walks on water, hindi niya nilagay doon na naglakad si Peter sa tubig. Ba't di mo nilagay? Sabi niya siguro ni Peter. Basta sinabi ko lang, and we receive Jesus gladly. Okay? Jesus walks on water. Hayaan mo na yung ibang magsulat na ikaw ay nakawalk. Basta naunahan kita, Peter. Okay? So, medyo may parang comedy dito sa gospel. Okay? Nauna ako sa'yo. I outrun you. I reached the tomb first. Verse 5. And stooping to look in, una, si John. He saw, yung nauna, he saw the linen cloths lying there. Kasi kung bukas, napakalaki po nung pintuan, napakalaki nung bato. So na-rolled yung stone, and then kitang-kita niya kagad kung anong nasa loob. Kaya hindi na pumasok si John nung una. Sabi niya, he saw the linen cloths lying there, but he did not go in. Alam mo yung nasilip mo na, hindi ka na pumasok. Then, Simon Peter came, following him, and went into the tomb. So si Peter naman, okay, nauna ka, sinilip mo lang. Ako naman ang pumasok. So, ako pa rin. Nag-uunahan talaga yung dalawa. Sabi niya, he saw the linen cloths lying there. At anong nakita niya doon? Linen cloths. The face cloth which had been on Jesus' head. So, may separate cloth sa head, may separate cloth sa body. Kapag ka naglibing po ang mga Jewish, nililinis ang buong katawan, you die on that day, you will be buried on that day, they will put spices on your body, babalutin ang mukha mo, babalutin ang katawan mo, ilalagay ka na doon sa libingan. Pero sabi dito, nakita nila yung cloth. So, John saw the cloth, hindi pumasok. Peter saw the cloth, the linen, pumasok siya. Si Mary, nakita niya, pero ang sabi niya, wala yung body niya. Hindi namin alam kung saan nila dinala. Now, balik po tayo sa verse 1. John 20 verse 1. Anong nakita ni Mary? He saw the stone had been taken away. Iba-iba po sila ng mga nakita, pero naisulat na pagsama-sama. Iba-iba ng response nung nakita yung empty tomb, pero lahat sila ay witnesses. At napakagandang maaral natin ang mga detaling ito dahil may mga katotohanan po tayo na kailangan makuha at maintindihan at magbibigay po ng mas matatag na pananampalataya na talagang meron tayong Savior na siya'y namatay pero nabuhay na muli upang tayo rin ay bigayan niya ng eternal life and He will resurrect us on the last day. Palapakan po natin ang Panginoon. So just like these 3 witnesses, every one of us have our own testimony and reaction. Iba't iba tayo ng years sa ating faith,
but we have different levels of understanding coming to Christ. Kaya kailangan unawain natin ng isa't isa at hindi natin madaliin na ang hina mo naman. Bakit ganyan ang nakikita mo? Ba't iyan ang naobserbahan mo? Ba't ganyan ang response mo pagdating sa verse na ito? We have to understand each other. All believers, different level because, relationship with Jesus, it's a journey. It's a process. Some, it's a slow process. Some, it's quick. But everyone will get to where God wants us to be. God wants us to be saved, knowing the Lord Jesus Christ. Ako, may mga season po sa buhay ko, hindi ako madaling magtiwala. And the Lord is so patient with me. At dito, sa verse 2, sabi, so she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, ito yung sinabi ni Mary, they have taken the Lord out of the tomb. Yun na yung conclusion niya. Ang conclusion kaagad ni Mary, kinuha nila yung katawan niya, pero wala siyang nakita na kumuha. They, nagsabi lang siya, they, kasi mabigat yun, may kumuha, they. Nakuha po natin, yung conclusion kaagad ni Mary. Minsan ganun po tayo, di ba? Ay, may mga kumuha, ay, may mga, di ba? May mga taong gumawa nito. At si Mary, yun ang kanyang nakita at yun ang kanyang conclusion. They have taken the Lord out of the tomb and we do not know where they have laid Him. Doon, honest siya. Di namin alam kung nasaan ang kanyang katawan. So, Jesus was stolen para sa kanya. She's seeking for answers. They have taken His body. Saan kaya nila siya dinala? Si Peter came in, saw the linen cloths lying there, the face cloth na nasa ulo ni Jesus. John's response, he saw the linen cloth, did not go in, but let us look at verse 8. Then the other disciple who had reached the tomb first also went in. So nung una, hindi pumasok si John. Pero this time, ano sabi niya? The other disciple who had reached the tomb first, talagang dinidiin niya, ako pa rin yung first. Also went in, pumasok na ako, he saw and believed. Sabihin nga po natin, saw and believed. Parang magkakapareho po, mga nabasa natin at narinig natin dito. Mary saw, Peter saw, John saw, pero ito ang kaibahan. Saw and believe. At tama po na magkakaiba, parang magkakapareho, pero hindi, magkakaiba po yan. Sa Greek word or original writing, there's a different translation na ginamit po dito. It has 3 different meanings. Yung verse 1 and 5 means, kay Mary, she simply noticed. Na-notice ko, may kumuha. Di ko alam, saan nila dinala. At sa Greek word po or original word, that is blepo. B-L-E-E-P-O. Blepo. It means, na-notice ko, tinake note ko, nakita ko, na-observe ko, yun. Yung sinabi ko, hindi ko alam kung saan nila kinuha. Kay Peter, sa verse 6, Peter went into the tomb. Nakita niya yung linen, yung face cloth. Maaaring sinabi niya kay John, bakit tiningnan mo lang? Pumasok ako. Verse 6, Peter went in, and in the original word, yung saw kay Peter is theoreo. At merong English word po na kinuha dyan, theoreo, theater. It means to study. It means you gaze at something, tignan mo, panuorin mo ang isang bagay, dahil merong kakaiba dyan. Dahil merong unusual dyan. Kaya anong sinulat ni John? Nakita ni Peter yung linen, pero yung face cloth naka-fold. Yun yung theoreo ni Peter. Something unusual. Nandun pa rin yung linen cloth, tapos nakatiklop pa yung nakabalot sa kanyang ulo.
And the third preposition word na nakita po dito, it is in verse 8. And this is completely different from the first two. The blipo, the theoreo, blipo, na-notice ko. Kay Peter naman, may kakaiba. Ito ang na-notice ko kay Mary. Peter, ito, may kakaiba. Kay John, nakita ko, naniwala ako. Aha. Kay John, he saw and believed. And the Greek word is haro. Parang hear and obey. Haro. Parang narinig ko na sa mga nanay yon. Haro. Ha? Saan nyo ginagamit yung haro? Haro? Parang endearment ba? Lambing ba yon yung haro? O pangaasar? Basta narinig ko na sa mga lola minsan, Haru, dyan ka na naman. Parang gano'n. Okay? I don't know, nagamit nyo na po ba yon? To some of you? Ha? I don't know, na-encounter nyo na po yan? Haru. Okay? Parang sa nanay ko, meron sa Ilocano po yung ang dami pong ibig sabihin nun. Nalaglag ka. Ang ganda mo ngayon. Andiyan ka na naman. Kaya pag parang, pag gumanon siya, parang, oy, malaglag. Ang dami pong ibig sabihin nun. Parang, magmadali ka. Ang dami pong ibig sabihin, iba-iba, no? Okay? I'm sure kilala nyo rin ang mga nanayin po ninyo or tatay. Minsan, isang word, isang syllable, pero iba-iba meaning, no? Now, ito po yung so, pare-pareho pero magkakaiba. At it means to see something with understanding and comprehension. Nakita niya pero naunawaan niya. Di ba parang nung bata po tayo, sino dito nagbasa nung bata niya na hindi niya naintindihan? Yeah. We just read dahil nakita natin yung words. Meron naman, we read, may kakaiba kasi, curious lang tayo. Pero the best, yung nagbasa, naunawaan pa niya. Ako nun, may mga binasa ako at minemorize ko lang. Kasi pag reading time na, pababasahin ka, kailangan parang binasa ko lang, minemorize ko pa. Kahit hindi ko tignan yung book. Nung pinabasa na ako, alam ko po yun. Pero pag tinuro na, nasaan na dito yung henny? Ay, basta na-memorize ko na. Sino yung may henny, penny is a red hen. Okay? Tsaka yung school begins now. Right? Memorize po yun. Hindi na unawaan. Ngayon ko na lang naintindihan. Okay? Or later na lang po, ibig sabihin. Now, he looked with comprehension, with understanding. He looked at it, at ang sabi ng isip niya, parang, boom! Naunawaan ko na. Nagets ko na. Wow! Ito pala yun. Ito pala yung sinasabi ni Jesus. Ano kaya yung pinaniwalaan talaga dito ni John? Kasi sabi, he saw and believed. Naniwala lang siya? Doon sa sinabi ni Peter, sa sinabi din ni Mary, ano yung saw and believe dito? Ano yung biglang naintindihan ko na, naunawaan ko na? And I want us to go back sa ating mga readings itong nakaraan. Sinulat ito ni Matthew. Ano yung paulit-ulit sinasabi ni Jesus na hindi nila naunawaan po nung una? So it's there. Mary saw blipo, Peter saw theoreo, pero John saw, he believed. Nakita ko, naintindihan ko. Let's go to Matthew 16:21. Ano po yung naintindihan na ni John dito? I saw and I believe. Ito po yun, na merong resurrection. Aha, ito pala yung sinasabi ni Jesus. Merong resurrection. May pagkabuhay na muli. Sabi sa verse 21 ng 16, from that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed, and on the third day, be raised. Sinabi ni Jesus, may resurrection, ako'y mabubuhay muli.
In Matthew 17:22-23, as they were gathering in Galilee, Jesus said to them, the Son of Man is about to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and he will be raised. He will resurrect. Ililibing siya pero mabubuhay siya muli, and he will be raised on the third day, and they were greatly distressed. Tingnan niyo po yung reaction dyan ng mga disciples. They are in greatly distress. Pero kung naunawaan talaga nila at tinake note nila yung salitang, alam nyo, mangyayari lahat ito sa akin, pero mabubuhay ako muli, hindi ba't kung ikaw yung pagbibili na nun, iintindihin mo yung dulo, mabubuhay ka naman pala eh. Pero hindi po nila naunawaan yun. They were in distress. Yun yung aha moment ni John na, I saw and I believe that Jesus rose from the dead. In Matthew 20, verses 17-19, let's just read verse 19. And sabi niya, and deliver him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified. Jesus was what? Delivered. He was mocked, he was flogged. Napag-aralan po natin yung Roman flogging ng mga nakaraan. And karima-rima rin po sa mata ng tao ang mga ganong kaparusahan. And he will be raised on the third day. Again, there is resurrection. And last, our readings recently sa ating devotion, Matthew 26:32. Sabi ni Jesus, but after I am raised up, nagbibilin siya sa disciples, pagtapos kong mabuhay na muli, hey, disciples, I will go before you to Galilee. Mauna ako doon, magkikita tayo doon. Lahat yan ay hindi po pala nila naunawaan. And that's why sabi ni John sa chapter 20, verse 8, I saw and believed. Nakita niya with understanding na. Nakita niya with comprehension. Naunawaan niya ang lahat na ng sinabi ng Panginoon. He saw and believed. That is harrow. Hindi lang niya na-notice, hindi lang niya na-obserbahan na may unusual, pero kaya pala nangyari ang lahat ng ito. Naintindihan ko na, meron akong Savior na buhay. Can I hear amen? And this will what? Solidify our faith. And this will strengthen our faith. And this will take away all our fears and even sorrow about death, about life on earth. Death is not the end of our lives. There is eternal life and resurrection in Jesus Christ. Yan po ang kasiguraduhan sa buhay po natin. Let's continue. Now, I want us to see let's go to John chapter 20 verses 19-20. Medyo mag-fast forward tayo ng konti. At ito po yung sinasabi ko na na yung mga disciples, takot sila. Paano nila nanakawin yung katawan ni Jesus? Tapos, pinapakita po dito, ano ang itsura ng nag-resurrect? In verse 19 ng chapter 27, on the evening of that day, naggabi na, the first day of the week pa rin, it's still Sunday, the doors being locked. See? Talagang takot ang mga disciples. They don't want to go out. Kaya yung accusation na kayo ang nagnakaw, kayo magnanakaw, at ba't namin nanakawin? Sinelyuhan na nga, meron pang bantay. Sino makakapagnakaw? Ang sabi, the doors being locked, where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, peace be with you. Now, anong na-notice natin sa wordings ni John? Doors being locked, nagbukas po ba yung pintuan, then pumasok si Jesus? Hindi. Madetalye si John pag nagsulat. Pati nga yung na-outrun niya si Peter, sinulat niya. Madetalye siya. So dito, sarado po ang pintuan, pero dahil alam niyang takot ng mga disciples, pumasok na lang si Jesus, hindi kailangan buksan ang pintuan. Nagpakita siya, at anong sabi niya? Peace be with you. That is the resurrected body. Perfect. Walang pain, walang sickness. Kaya kahit may trouble tayo sa mundong ito, this is our hope and this is our faith. We have
a resurrected body. We have a glorified body. We have a body na walang pain, walang sickness in Jesus Christ. Give Him praise. Sa mundong ito, pwede bang magkasakit ang katawan? Yes. But those who believe in Jesus Christ will have a resurrected body. Again, another truth na kailangan nating panghawakan upang ang faith natin ay hindi po mag-waver. In John 20 verse 20, and when He had said this, He showed them His hands and His side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Wow. Now, the next question. So ang question kanina, kung ninakaw, nakalak ang mga disciples. Pangalawa, I'd like to ask, why is the stone rolled away? Bakit kaya yung stone na rolled away? Is it for Jesus so He can get out? Ipinakita na niya dito, nakaklak ang pintuan, nakapasok siya. Kaya yung iba nagtanong, ba't kinailangan pa na magbukas yung libingan niya? Kaya naman pala niyang lumabas. Di ba? Resurrected body. Hindi kailangan buksan ng pintuan para makapasok at makalabas. Is it for Jesus so He can get out? No. Now let's read. Let's continue. In verse 8. Then the other disciples, let's go back again, who had reached the tomb first, also went in, he saw, and believed. The stone been rolled not for Jesus, because a resurrected body is free from decay, it is perfect, does not need a door to be opened para makapasok. The stone's been rolled so people can go in and see that Jesus is not there and He is alive. Palapakan po natin ang Panginoon. It is not for Jesus to get out. It is for people to get in and see and notice and observe and believe He is alive. John saw and believed. He wrote the book of John so that we may believe. One more thing. What did Peter saw? A cloth. Puntahan po natin ito. Balik po tayo sa verse 7. He saw the linen cloths lying there and the face cloth which had been on Jesus' head, not lying with linen cloths, but folded up in a place by itself. Alam niyo daw po ba na merong message na iniwan dito ang Panginoong Yesus? Balikan po natin yung burying the dead of the Jews. In Judaism, their custom, kapag ka nag-bury sila ng kanilang dead, they put spices and scents to the dead, then wrap it with linen cloth. They do that before the body decays. You die that day, you will be buried that day, and after applying the spices, they will cover the body with cloths. Meron sa body, merong sa ulo. Kaya ang sabi dito, he saw the linen cloths lying there and the face cloth which had been on Jesus' head, not lying with the linen cloths, but folded up. Nakatiklop. So, when they saw the linen cloth lying there, siguro pang nakashape pa sa katawan ng Panginoon kasi nag-resurrect siya eh. So, pag nag-resurrect ka, alam mo yung linen cloth na yon, parang nakahulma pa yung katawan ng Panginoon. Pero ang kakaiba, yung binalot sa ulo niya, tiniklop niya ng maayos. Some say, it is like a flat tire nga, yung cloth. At itong mga evidence na ito, kasi nagdetalye si John, mapapatunayang hindi ninakaw ang katawan ni Jesus. Kasi yan ang pinakalat ng mga religious leaders, nagbayad sila. Kung ninakaw, bakit ganun ang tela? Hindi ba't dapat kasama yung tela? Bubuhatin mo na lang? Ito na, gumana ng ating pagiging agent, no? Kung ninakaw, bakit iniwan ng tela? Kung nanakawin ang katawan, hindi mo aalisin ng pinambalot. Kasi mahahawakan mo yung flesh na nagdidecay. Kung ikaw yung magnanakaw, tama ba? Dodoblehin mo pa nga yung balot. Hindi mo tatanggalin yung balot. Are we learning? At isa pa, bakit nakatiklop pa ang pinambalot sa mukha? Yung grabe naman yung nagnakaw, may time pa magtiklop. Di ba? Mga kabataan nga, wala lang time magtiklop eh.
Uy, what's the message here? Ngayon, kung nakuha niyo po yun na katotohanan, okay, take it home. It's biblical. Kung wala naman kayong kinausap para magtiklop ng hinigaan nyo, ay magtiklop tayo. Amen? What's the message here? There is resurrection. Jesus is alive. These are proofs of His resurrection. Now, let's go to the folded cloth. Yung folded face cloth, it is also a proof daw po. John wrote that, alam mo yung description na yon, in-specify pa niya, nakatiklop. Para mag-observe tayo sa wordings niya, so that we may understand and believe. At according to some commentators, according to Jewish custom daw po, in those days, another Jewish custom, if you are a guest in someone's house, tinanggap ka, nag-prepare sila ng food. For example, naglechon sila, may tinapay, may dessert, nag-prepare sila ng masasarap ng food. Pinakita nila sa iyo ang kanilang napakagandang pagtanggap. No, parang Pinoy, alam nyo, marunong at magaling tumanggap ng bisita ang Pinoy. Na-enjoy mo at nasiyahan ka, ang gagawin mo daw, at the end of the meal, yung napkin mo, ikakrampol mo at ilalagay mo sa plato mo. Na nagsasabing, nasiyahan ako, ang sarap nitong ginawa ninyo. Parang rude kasi crumpled yung napkin, pero nilagay mo sa plate. But if the experience is different, kapag hindi ka daw nasiyahan, hindi mo na-enjoy yung inanda sa iyo, hindi mo na-enjoy yung mga tao sa paligid mo, yung company nila, hindi sila hospitable. Instead, na crumpled napkin daw ang iiwan mo, ang gagawin mo daw ay titiklupin mo ng maayos yung napkin at ilalagay mo next to the plate. At para mo daw sinasabing, thank you, hindi na ako babalik dito. Jesus folded the cloth. He is alive, and He will never go back to that grave. Give Him praise. Our Savior is alive. Hindi niya kailangan mamatay muli sa iba pa nating kasalanan. He is the risen Lord. There is resurrection. Pinatunayan po niya sa story ni Lazarus. Namatay pero binuhay niya muli. Pero nasaan si Lazarus? Or nakaranas ba ng death ulit si Lazarus? Yes, we believe namatay ulit siya physically. Pero he is now in the presence of the Lord Almighty. Can I hear amen? Alam niyo po, this week, sa testimony ng aking cousin na nakaranas po ng brain aneurysm, lalong napatibay po yung faith ko. My cousin Glenn, sabi niya, nung nagka-brain aneurysm niya, akala daw niya, yun na yung last makita niya yung mag-ina niya. Dahil hindi nga daw niya hiniling na pagalingin siya. Ang hiniling lang niya, iligtas siya ng Panginoon. Patawarin siya sa kanyang kasalanan. I-save siya. Ang sabi po niya, anyway, mamamatay din naman ako. At nung sinabi niya yon at dinugtong pa niya, alam mo, hindi ako nag-regret. Wala kaming regret na nangyari yon sa akin. Nagkaroon ako ng godly sorrow. Lalo po siyang tumawag sa Panginoon. And that's the result. That's the result kapag katunay na na-experience natin ang Panginoon sa ating buhay. And these truths coming from the empty tomb, I hope and pray, matanggal po ang ating takot at kaba sa buhay na susunod pagkatapos ng buhay sa mundong ito. Can you hear amen? Everyone will die. But always remember this, Jesus is alive and there is resurrection sa Panginoon. Ano man ang mangyari sa ating katawan, He is able to resurrect it on the last day. Amen. Give Him praise once again. So sa'yo na na-save, na naligtas, you came to know Christ dahil may kaibigan ka, kamag-anak ka, magulang ka, na nag-pray. Maaaring may isang naging patient sa'yo.
Pinakitaan ka ng love, naghintay na maunawaan mo ang plano ni Lord. Do the same for others. Be loving and patient with others. Naging patient si Lord sa buhay ko, naging patient siya sa pinsan ko, sa lahat ng mga mahal ko sa buhay. And still, God is on the move and is doing a great work sa buhay po namin. Let us also be patient with others. And if you heard and believe, share that others may also believe. Marami po sa atin, hindi kaagad nauunawaan. Pero tandaan po natin, darating at darating din tayo na maunawaan natin dahil ang Lord nandyan lagi para magpakilala sa atin sa plano niya. And let us help others grow sa faith. In your life group, in your homes, workplace, schools, home Bible studies, never stop sharing that there is eternal life and resurrection in Christ. And though we will die physically, we will experience death, yet we will live eternally in Christ. Amen? At kung ikaw naman po ang kinakausap ng Panginoon, to believe in Him. If you are new, if you are online, the Lord is impressing in your heart to put your trust and faith in Him or revive your faith, your relationship with Him. Hear and believe. Repent and be baptized. Turn away from your sins. Love the Lord, His word, and serve Him only till your last breath. Napakabuti po ng Panginoon na makuha natin at marinig natin ang lahat ng katotohanan ito. And let me give you lessons. John chapter 20, verses 1 to 10. Jesus' body was not stolen. The tomb was truly empty. Number 2, Jesus lives forever and has victory over death. Ang Panginoong Yesus, ang ating tagapagligtas, ay buhay, buhay magpakailanman, at natalo niya po ang kamatayan. And that's why we can put our faith and trust in Him. At ituro din po natin ito sa ating mga anak. And lastly, number 3, Jesus was resurrected, and all who believe in Him will have eternal life and be raised up with Him. John saw and believed. He saw and believed that Jesus resurrected, meron siyang eternal life, and be raised up with Jesus on the last day. Ganon din po tayo. Let's put our faith in Jesus. John chapter 6, verse 40. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him. Tingnan niyo po yung writings and wordings ni John. All who looks on the Son, Jesus, and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up on the last day. You have eternal life, you will be resurrected. Our last verse, John 20, verse 31. Sabi ni John, bakit niya sinulat ang lahat ng ito? Meron siyang isang goal. The very purpose of the Gospel of John, because we are coming to an end. Mula umpisa hanggang dulo, but these are written so that you may believe. You may believe na that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. Recently, marami kaming balita, mga co-servants in the kingdom of the Lord na umuwi na sa Panginoon. May mga friends, brothers and sisters na meron pong health issues and devastating news about their health. And I want to encourage everyone today, do not fear anumang karamdaman yan. Big C ba yan? Letter C ang sinabi ng doctor mo. Do not fear. Jesus is alive.
Jesus resurrected from the grave para sabihin sa atin, you can put your trust in me. Amen. You can put your faith in me. We will all die anyway. Let's put our faith in Jesus. There is eternal life in Him, and we will be raised up on the last day. That is our hope. Panghawakan po natin ang lahat ng katotohanan ito na natutunan natin ngayon. Na kahit saan po tayo itanim na Lord, saan tayo mapadpad, saan niya tayo dalhin, lagi nating alalahanin, earth is not our home. Heaven is. Because there is Jesus waiting for all of us. Amen. Palapan po natin ang Panginoon. Let us all stand and worship Jesus our Lord. Luwalhati ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Before we close in prayer and go to our life groups, I'd like to ask you, since Jesus is alive and gives eternal life, I want us to be a blessing, paglabas natin sa lugar na to. Who is one person you can pray for or share His love this week? Maring itong taong ito ay discouraged sa buhay, hopeless. This person ay hindi niya alam kung saan patungo ang buhay niya. Maybe ito yung family or kaibigan mo, katrabaho mo. Balot ng takot yung puso niya sa mga nangyayari sa paligid, sa future niya. Natatakot siya kung ano ang nakahanda sa kanyang 2026 o sa mga susunod ng taon o dahil may karamdaman po siya. Let's be a blessing to the people around us. Go out, pray for others, share the love of God, bring something you are able to bring para tulungan ang tao ngayon. Yung kakayahan lang natin, yung kaya lang natin. And let Jesus' love flow in your heart to their homes or to their hearts also. Amen? Lift your hands. Let's pray. Lord, thank you for these beautiful truths that we have received this morning. Thank you for feeding our faith. You are truly our great shepherd. You lead us, you guide us, you strengthen us, Lord. At wala po kami ibang pag-aalayan ng buhay namin kundi Ikaw. Salamat, Ama. Pinawi mo ang takot, ang kaba sa aming mga puso at isipan. Thank you, Lord, sa seguridad na binigay mo sa amin at sa reward na eternal life and resurrection. Thank you. At habang kami naghihintay sa lahat ng iyon dito sa mundo, Lord, give us the power to obey your commands. Give us, kahit na kami na lang, Panginoon, ang natitira maybe sa isang lugar or community. Father, give us the courage and the boldness always to share your love, O God, and your light. Thank you for my brothers and sisters. Give them great victories this week. Protect us all, and all glory to you alone. In Jesus' name we pray. Everyone say, palapan natin ang Panginoon. God bless you.